buting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Simulan natin ang pagbabahaging ito sa pamamagitan ng isang kwento. Mayroong dalawang magkababata at itago na lamang natin sila sa kanilang katangihan. Yung isa, gwapo. Yung isa, matalino. Okay? So dahil ako yung nagkukwento dito, nung pagkatapos nila ng high school, sabihin natin si gwapo ay nag-decide na magpari. So magpapari daw yung gwapo. Let me wear my mask. Samantalang yung matalino, sabi niya, ako ay magiging abogado. So pagkatapos ng high school, yung may itsura, pumasok ng seminaryo, yung mas matalino ay nag-pursue ng abogasya. After 15 years, they meet each other. At ganap ng pari at abogado, si gwapo at si matalino. Ang sabi ng attorney kay Father, "Oh, pari ka na pala. Ilang taon ba na ikaw ay nag-aral bago ka makapagpari?" Ang sabi nung pari, 4 years college, tapos meron pa kaming postulancy, may novitiate kami, meron kaming regency year, at may 4 years theology. So suma total, 11 taon bago ako nakapagpari. Ang sabi ng attorney, ang tagal naman. 11 years. So, yung pari naman nagtanong, ikaw ba? Ilang taon, hindi pa siya natapos, sabi kagad ng attorney, 9 years. Kasi 4 years ako sa pre-law, tapos 4 years sa law proper, tapos in between ako'y nagtrabaho muna at syempre nag-review for bar exam, take 1. Sabi ng pari, hindi yun ang tatanungin ko. Ilang taon ka nanligaw bago ka sinagot ng misis mo? Biglang humina yung boses ng lawyer. Ang sabi niya, 12 years. 12 years. Oh, sabi nung pare, ako nga 11 years bago nakapagpare. Ikaw, 12 years bago ka sinagot ng iyong misis. Sabi ng lawyer, hindi. 12 years bago ko sinagot yung misis ko. Sabi, pakipot ka naman. 12 years. In short, nais sabihin ng pare doon sa kanyang kaibigan na hindi ito bilangan ng tagal ng panahon. That is too simplistic in looking at time. 11 years na pagpapari, 12 years na panliligaw. Yan ay panahon na kaakibat ang buhay, ang kwento ng buhay. Hindi natin sasabihin, napakatagal naman. Kung talagang yun ang panahon para hubugin, hindi lang ang pagpapari, kundi ang pagmamahal sa magiging asawa. If it takes that long to be really committed, then so be it. These are 11, 12, 13, 14 fruitful years. So inuulit ko, ang panahon ay nakapalibot sa buhay. Time is not just a watch. Time is life. And sometimes we are not comfortable with time. Minsan gusto nating pagbilisin, minsan gusto nating paiklihin. I would remember yung illustration ni Bishop Tagle. Sabi niya, nung nasa parokya siya, may nakita siyang bata,
3-year-old. Yung bata, 3 years old, binibihisan ng mga magulang na animoy isa ng ganap na dalaga. So parang adult ang bihis niya, pero yung kilos ng 3-year-old, syempre nagtatatakbo, naglalaro, kilos ng bata. Allow the child to be a child. Huwag nating madaliing bihisan agad siya para siya'y maging matanda. Or the opposite also happens. Nasaan ang iyong lola? Ay si lola nandoon nagti-TikTok. 65 years old, nagti-TikTok. If we sometimes would like to advance the time, sometimes we would like to turn back the time. With this reflection, intindihin natin yung nangyari sa ating ebanghelyo. Yung mga disipulo, inip na inip. Na ultimo parang gustong magmadali. Kasi sabi nila sa ating Panginoon, Panginoon, bakit ang ganda-ganda ng ating sinasabi, pero may mga tumutulig sa atin. One of them even suggested, Juan, let's just call fire to rain down from heaven. Miraculously, mawala na yung mga sigalot at nag-o-oppose sa atin. Ang mga apostol sa kanilang ginagawa, minsan nagkakaproblema. Pupunta sila sa ating Panginoon, sabi niya, Panginoon, bakit kami hindi namin mapalayas yung mga demonyo? Minsan, may mga plano sila at hindi natutupad. Life is full of imperfections. Life is full of problems. Life is full of oppositions. And so, Jesus addressed them this parable. Ang sabi niya, may naghasik ng kabutihan. Ngunit, maya-maya, hindi lang trigo yung tumubo. May mga tumubong mga damo, may mga sigalot sa buhay, may mga unexpected problems, may opposition. Life is complicated. And what you're suggesting is that miraculously, let's just do away with all this. Magmadali tayo. Let's disregard the process of time. Pero in the parable, Jesus said, time is part of the kingdom. The journey is part of learning. Ang panahon ay parte ng buhay ng tao. Kung sa Tagalog, kapag may tiyaga, may nilaga. Hindi yan agad-agad. Time is part of the kingdom. Time is part of life. Time is part of who we are. And as they reflected upon this parable of the wheat and the weeds, I'd like us to focus on two very, very strong reminders of Jesus that will impact our life. Dahil nga may oras, may panahon, may proseso, may journey ang buhay ng nananampalataya, we also have to be aware that, for lack of better term, meron ding mga salisigang. Ano yung salisi? Ano yung sumasalisi? Sa simula, nagbinhi ang Panginoon ng kabutihan. Nagbinhi ang Panginoon ng kanyang salita. But because it will take time to grow, but because it will take a process, a journey to complete this, sometimes the enemy, the devil, or sometimes circumstances, ay maghahasik ng damo sa kabutihang nananalaytay sa puso ng tao. Ano itong mga sumasalisi? Halimbawa, nagsimula ang isang bata na binigyan ng punla ng serbisyo. Paglaki ko, gusto kong paglingkuran ng aking kapwa. Gusto kong maging doktor. Gusto kong maging
nurse, gusto kong maging pare, gusto kong maging lawyer, gusto kong maging politician. Serbisyo sa tao. But as the journey goes on, abay, kapag ginagawa ko pala itong profession ko, abay, kumikita ako. May sahod ako, may compensation. At kung minsan, pag nasilaw tayo sa ginto, although nandun pa tayo sa profesyon na naninilbihan sa tao, nagiging side focus na lang yung serbisyo, nagiging parang nababalance na nalilipat doon sa pera yung ating excitement. So much so that if there is no money, there can be no service. Kapag walang koleksyon, huwag na lang tayong magmisa. Kapag walang pera, huwag na lang akong babangon. Another factor na pwedeng sumalisi is fame. Pagsisikat ako, abay magsiservisyo ako para sisikat ako. At paano ko gagawin yan? Magsiservisyo ako, magdadala ako ng cellphone para habang nag-aabot ako ng pera doon sa pobreng pulubi, ako ay maraming likes, ako ay maraming viewers, ako ay maraming magva-viral ang aking picture. So the service will always be there, pero may mga damong sumisingit. Fame, power, money, kasalanan, jealousy. Ang ganda-ganda ng simula ng aming samahang bilang mag-asawa. Ang ganda-ganda ng simula ng aking pagpapari. Ang ganda-ganda ng simula nung ako ay konsehal pa. Pero kapag tumubo yung damo, then the struggle will be more difficult to sustain yung original na pinunla sa atin ng ating Panginoon. Second reminder of the powerful parable. Kung merong oras, kung merong panahon, kung merong proseso, ibig sabihin, habang may panahon, may oportunidad para magbago. Not for the worse only, but hopefully for the better. There was one philosopher, si Heidegger, tinanong niya nila, paano bang masasabi mo sa tao? Ang sabi ni Heidegger, so far, ito ang masasabi natin, pero malay natin, bukas makalawa. For as long as meron pang panahon, hindi pa tayo makapagsasalita ng tapos. And this is part of the journey. Sometimes the world would like to forget this. Nakagawa ka ng kasalanan. Ay, tama na yan, nag-viral ka na, yan ka na. There has been a mistake. We do not just pursue justice. We pursue death. Patayin na yan. Tuldukan na ang panahong naibigay sa Kanya. The gospel had Jesus face these complaints. Lord, bunutin na natin ang masasama. Let's make it fast. Gawin nating madali. Sabi ng Panginoon, hindi. And the lesson embedded there is that
habang may panahon, habang may oras. There is room for forgiveness. There is room for change. Hindi, wala yan. There is room for grace. At bakit natin sasabihin wala ng grasya kung hindi sa atin nanggagaling ang grasya? Ang Panginoon lang ang nakapagbibigay ng grasya ng buhay. Ang Panginoon ang nagbibigay ng panahon. At ang Panginoon sa ating nabasang ebanghelyo ay nagbibigay ng panahon para magbago, para mag-improve, para mag-level up, para makabalik ang tao sa piling ng kanyang Ama. Dear brothers and sisters, time is complicated, but it's beyond our control. Wala sa ating kamay ang panahon. Nasa kamay ng pagpapala ng Panginoon sa atin. Na nagbibigay sa atin, I repeat, hindi lang yan oras. Ang Panginoon na nagbibigay sa atin ng buhay at oras. And when you combine that together, it's a journey. It's a story. It's a relationship with the Father. It's a miracle we call life. Isang milagrong hindi pinabayaan ng Panginoon, bagkus isang milagrong tinubos ng Panginoon. Let us live up to that salvation. Let us live up to that grace. It is by the grace of God that we can say, we make the most of the time given to us. Let us all stand. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, nilibing, nanawag sa kinaroonan ng mayumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hingin natin sa Diyos na matanggap natin ng maayos ang Kanyang salita at mapuspos tayo ng tiyaga sa harap ng hamon ng kasamaan sa ating daigdig. Ang ating pong tugon